So, doon sa peer-to-peer, ginamit natin doon is dynamic. So, as well as dito sa client, dynamic rin. Ano ibig sabihin ng dynamic? So, ang dynamic is ibig sabihin walang IP. So, paano natin ma-check yung IP? Right-click, properties. So, change, adapter settings. Right-click, properties. And TCP/IP version 4 properties. So, kung makikita nyo, walang IP. Okay. Ibig sabihin, naka-dynamic tayo. Naka-automatic. So, ibig sabihin, random yung IP address natin. Hindi natin sinet. Kung tayo yung maglalagay, so ang tawag dito is static na. For example, 192.168.0.200 for example lang. Okay? So, 192.168.0.1. Then dito is 192.168.0.200. Then dito is 8.8 na lang. So, ganun din dito sa client, ganitong gawin natin, no? So, properties, then TCP/IP version 4, lagay din natin yung IP 192.168. Wait lang 192.168.0.100 dito. Okay. So, then the rest magkapareho na sila. 200. So 8.8 sa baba. Okay. So dito lang sila magkaiba ha. Dito lang. Ito lang no. Dito lang sila magkaiba. The rest pareho sila. Okay. So yung DNS server natin is ito mismo, itong PC, itong VirtualBox machine na ito. Ito mismo yung server natin. So that's why 200 ang nakalagay sa Trooper DNS. So same din sa client. So dito lang sila magkaiba. Dito lang na part. So okay natin. Close. Yan. Okay dito. Close. So close ko lang. So close. Okay. So open ko network. Yan. Refresh ko. Yan. So ayan. Nakita na si is 1. So ganun din dito. Check natin. Dapat pag naka-static pa rin tayo, makita pa rin yung dalawa. Okay. So, ayan, same sila, no? 'Di ba? Okay, so open ko tong is1 dito sa system 2. So, ayan. Ayan, okay. So next natin gawin is since na naka-static na tayo, kasi hindi tayo pwedeng mag-create ng domain controller kung hindi naka-static. Okay. What's next? So, sunod is click lang natin to katabi ng start button. Yan. Okay. So, wait natin mag-load up. So, yan. Add rules. Click add rules. Then, next lang. Rule based lang. Next lang. Next. So, hanapin natin si Active Directory Domain Services, this one. Yan. Add features. Click add features. Yan. So, make sure na naka-check yan, no, bago i-next. Okay, so wait lang ha. Silipin ko lang yung iba. Okay, so next natin. So ito lang ha. Next. Next lang. Next. Install. So wait natin. So, almost 5 minutes yan. So, hintayin natin matapos yung loading dito, no? Dito.
Okay, so then makikita natin dito sa baba. Yan, mayroon nakalagay na promote this server. So click natin 'yan. Yan. Okay. So sa pinakababa, piliin natin add new forest. So lagyan natin, for example, dito ang pinapagamit dito is apelyido. So gagamitin ko apelyido ko, salidaga.local. Ganyan. So next lang. Okay, so next lang. So wait natin, naglo-load pa, no? So once na may ganyan, may tumatakbong blue na kulay dyan sa taas, ibig sabihin naglo-loading pa yan. So hintayin lang natin, no? Ayun. So password, importante yung password. So same pa rin, pass at 123. Pass at 123. So next lang. Okay, next lang. So, yan, next lang. So, leave the default, no? Huwag galawin to, ha. So, next lang. So, next lang. Next. So, wait natin. Naglo-loading pa. So, install. So, wait natin matapos. So, mga 3 to 5 minutes yata dito sa part na to. Okay, so close natin to kasi mag-restart siya siguro. Okay, close natin. Okay. Yun. So automatic restart siya. Okay, so hintayin lang natin to, no? Kasi the first time na mag-restart siya, after na magdumin tayo is medyo matagal yung loading ng Windows niya kasi may mga settings na kino-config pa si server natin. Okay, ayan na. So, nag-apply na siya ng security policy. So, ayan. So, lagyan na natin. Ayan, kung makikita nyo, mayroon na tayong ganito, no? Sa username natin. Salidaga /administrator. So, password is pass at 123.
Okay, so verification ano. So punta tayo sa this PC. Okay. Yan. Right click natin to, properties. Make sure na meron dyan sa domain yan, saka yung full computer name niya, ganyan. Okay, next verification is dito sa DNS. Saglit lang. So naghang. Okay, so dito sa server manager punta natin, then saan ba yun? Tools. So sa tools punta tayo sa DNS. Yan, tapos yung SY1, yung computer name natin, forward lookup zone. Ito yung domain ko. Make sure na sa loob nito is nakalagay yan. So importante yan, no? So dapat nandyan yan. So next is balikan natin yung IP ni server. So, yan. So change adapter, right click properties, then saglit lang. Yan. So ulit, so right click properties version 4. Yan. So yan, di ba nag-change? So balik natin yung dati. 192.168.88.0.200 sa baba to 88.8. Okay, close. Okay, so next, paano natin matest si server sa client? So ganito, itong client na to i-join natin. Okay, so paano pag-join? Okay, so right click. So bago pala natin i-join, i-make sure muna natin nagre-reply si server sa ping. Okay. So, itong gawin natin, run cmd ping 192.168.0.200. So, ipiping natin yung 200. Ito. Yan, ito yung 200, itong server, no? So, dapat mag-reply siya, no? Mag-reply siya dito. So, ayan, okay siya, no? Nag-reply siya. Ibig sabihin, connected tayo. Okay. So, join ko. So, paano i-join? So, right-click this PC. Properties. Yan. Change settings. Change. So, yan. So, dito punta tayo sa domain. So, lagay natin yung domain na ginawa natin dito. Ito. Open ko lang ng this PC para makita nyo. Yan, ito. No, ilalagay natin dito. Yan. Salidaga.local. So, try natin. So, yun. So, pag successful, ito yung mag-appear. So, ang ilalagay natin dito is yung administrator dito sa server. Ito. Yan, ito. No? So, saka yung password niya. Administrator. Pass at 123. Okay ko. So, wait natin. Yun. Sabi niya, welcome. Yan. Okay. So, okay ko lang. Okay. Close. So, magre-restart yung clients para ma-refresh yung configuration. So, may apply. So, wait natin. So, ayan. Click ko yung desktop dito. So, makikita nyo yan. May ganyan na. Admin. So, ngayon, wala pa tayong domain user. Okay. So, first, gawa muna tayo ng user dito sa server. Tapos, ilalagin natin dito. Okay. Ayan. Ayan. So, gawa tayo ng user. Click server manager. This one. Ayan. Then, tools. Server manager, use Active Directory user and computer. So, maximize natin. So, dito sa domain, sa local, so, hanapin natin user.
or else gawa tayo ng folder. So right click lang natin to, new organizational unit. So yan ang folder. So try natin, for example, CSS users, CSS users na folder yung ginawa natin, for example, CSS users. So okay, so gagawa ko ng folder dito, dalawa, user pala. So new user, for example, user 1. So direkta na dito. So importante ito dito, no? Kahit anong ilagay mo dyan, basta dito importante kasi ito yung gagamitin natin pag login. So next, so uncheck to, check yung dalawa sa gitna, pass at 1, 2, 3 lang muna. So next lang, finish. So another user, so gawin natin dalawa. Okay, user 2, user 2, uncheck, check yung sa gitna na dalawa, pass at 1, 2, 3, pass at 1, 2, 3, next, finish. So try natin dito. So paano pag login? So click lang tong arrow, tapos other user. Okay, ito yung dating user dito sa client, ito no. For example, pinalitan ko to, si admin dito sa client, as administrator pinalitan ko to. So ibig sabihin ako lang makakaalam ng password nito, for example. So para makalagin yung user, for example sa opisina, naka-domain kayo, then lahat ng nag-work doon sa department nyo is may kanya-kanyang user, like for example user 1, user 2. Itong admin na to, hindi ko to ipapagamit, sa akin lang to. So ako na as administrator, papalitan ko to na ako lang nakakaalam ng password. So para makalagin yung staff doon sa department nyo, ganitong gawin natin. So for example, kada staff doon sa department nyo is may user, for example user 1, user 2. Itong user 1 for example kay Maria, itong user 2 is kay Juan. So si Juan, so gusto niyang gumamit ng PC doon sa department nyo, sa opisina nyo. So hindi siya makakalagin kasi wala siyang user. So gagawin niya, manghihingi siya sa administrator. So ibibigay ko to sa kanya, for example si Juan. So lagyan ko si user 2, click ko tong arrow, other user, then user 1, user 2 pala. Okay. So pass at 1, 2, 3. So dapat pumasok siya. Okay, ibig sabihin si Juan nakalagin siya successfully. Okay. So mamaya i-try natin yung user 1, for example kay Maria. Binigay natin kay Maria. So ang gamit ni Maria na user is user 1. So wait lang natin. Nag-create pa ng profile user in Windows. So from second time na mag-login si user 2, so wala nang ganito. Ibig sabihin naka-create na siyang profile. So mabilis na siya. So for the first time, ganyan talaga, no? So mag-i-install siya ng mga apps. Okay, so nag-appear na. So paano natin ma-check kung sino nakalagin dito? Dito lang, no? Ayan. So ayan, user 2. So paano i-login si user 1? Okay, click lang to, then sign out. Sign out natin si user 2, then login ko si user 1. So try natin user 1. Okay, so mag-create din siya ng profile yan. So for the first time na mag-login sila, ganyan talaga, mayroong nakalagay na ganyan, no? Ang purpose pala nito is for security. Okay. For example, sa opisina. So, by department. Accounting, cashier. Yung taga-cashier, hindi pwedeng gumamit ng computer doon sa taga-accounting.
Yung taga-accounting naman, hindi siya pwedeng gumamit doon sa taga-accounting. So, ganun ang purpose nito. No? So, kaya may user tayo. Kung sino lang yung user na binigyan mo as administrator, so, siya lang makakalagin. So, kaya tayo gumawa nito kasi for security. Isa rin to sa mga task na gagawin natin pag nag-exam tayo sa CSS in situ. Okay, so done na. So check natin. So ayan na siya, no, user 1. So stop na muna tayo dito.